Naimbag Abigat, Bagong Pilipinas. Sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte at sa buong bansa, maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa amin sa inyong mga tahanan para makapaghatid ng gabay sa isang masaya, malusog at ligtas na buhay. Ako si Nina Corpus Rodriguez. Samahan niyo ako sa isang oras na talakayan kung saan numero 1 ang pamilyang Pilipino. Ito ang Health at Home. Ngayong Sabado morning, let's talk about thyroid, mga pag-iingat at problema sa ating thyroid, ating pag-uusapan kasama ang doktor ng bayan. Staying active during the exciting time of pregnancy. Ituturo namin sa inyo ang ilang ligtas na buntis exercises na pwede niyong gawin sa inyong tahanan, kasama ang ating fitness trainer. Salads are not just boring greens. It can be colorful, tasty, and a nutritious meal any time of the day. Yan ang aabangan nyo sa Healthy Bites. Avoid pet obesity and keep your pet healthy. Helping pets live healthier, thinner lives. Kumuha tayo ng mga advice from our vet doctor. At ang bagong tambayan that serves family meals and allows family to have quality time while eating sa ating #FamBam. Ngayon ay Thyroid Awareness Month, kaya naman pag-uusapan natin ang kahalagahan ng ating thyroid at kung ano-anong mga sakit ang maaari nating makuha kapag napabayaan natin ang ating thyroid. Makakasama natin ngayon ang ENT Head and Neck Surgeon na si Doc Louie Gutierrez ng East Avenue Medical Center at ng Lung Center of the Philippines. Good morning, Doc Louie. Good morning, Nina. Maraming salamat at naimbitahan niyo ako dito sa pagkakataong ito. At pagkakataon rin namin pag-usapan ang thyroid. Unang-una, ano po ba ang ating thyroid? Saan ito matatagpuan? At ano ang functions nito? Okay, magandang question yan. Ang thyroid po ay matatagpuan dito sa unahang bahagi ng ating leeg. Ito ay hugis paru-paro. Meron ito tinatawag na right lobe, left lobe, at saka yung pinakagitna ito yung tinatawag naman namin isthmus. So, maaari itong lumaki kapag meron tayong imbalance sa hormonal production ng ating thyroid gland. So kapag lumaki ito yung tinatawag nating goiter o bosyo. Okay, ayan, isa sa mga thyroid disorders, Yes. no? Alright, ang goiter po ba ay maaaring malaman na may goiter ka just by looking at someone's neck, for example? Tama, kasi nga ang description natin sa goiter o bosyo ay paglaki ng thyroid gland. No? So, malalaman natin o matatawag natin ito ang goiter kasi lumaki nga yung thyroid gland. Pero syempre, kailangan nating alamin kung ano yung level ng thyroid hormones. Dito naman pumapasok yung kung ito ba ay hypothyroid o hyperthyroid. I see. So, you can have goiter and can also have hyper or hypo. Pwede. Pwedeng makuha mo yon or pwedeng goiter lang? Pwedeng goiter lang. Okay, ano po ba yung pinaka-common na thyroid disorder? Alam mo ngayon marami bosyo, no? Pero syempre mga merong hormonal disproportionality like yung hypothyroid. Malalaman mo kasi kapag may hypothyroid ka, kung ikaw ay nanghihina, no? Or mabagal ang iyong kilos, ang iyong balat ay dry, no? And ang iyong hair ganun din, brittle, no? So ito yung mga ilan sa mga sintomas ng pasyente na may hypothyroid. Ngayon, kapag hyperthyroid naman niya, ito yung kabaliktaran. So, kapag may hypothyroid, ito yung may palpitation. Yung sinasabi nila parang hyperactive ka eh. Yes. So, nagpapalpitate ka, nanginginig, may tremors, body tremors, no? Siyempre, yung katawan niya, dahil hyperactive siya, nangangayaya. Maliban dito, So, parang pumapayat. ang ating pasyente dahil na hyper eh. Tapos ayaw niya sa mainit, gusto niya palagi sa malamig. Oo. At maliban pa doon, yung yung hypermetabolic rate ay tumataas, bumibilis. At yung paghinga niya, masyado siyang nahapo. Kumbaga, pag-aakyat siya ng ilang baitang, ay nahihirapan siya huminga. Since we're talking about hyper, no? Thyroidism, kung saan sabi nyo nga, parang bumibilis yung metabolism ng isang tao, may chance ba na baka ma-affect ang heart?
Totoo. Kasi nga ang itong hyper or hypothyroidism, kasi nga ang thyroid gland o yung mismong itong goiter, yung glandula. Yung gland. Oo, yung glandula mismo, alam mo, ito ang nagre-regulate sa metabolismo at development ng ating katawan. Kaya kapag nagkaroon ng misregulation dahil sa hormonal imbalance, tama ka niya, pwede ito mag-cause ng palpitation, magiging irregular yung heartbeat, magkaroon ng fibrillation, no? At Anong ibig sabihin yung nun? pagbilis ng tibok ng Pagbilis ng puso. tibok ng Oo. puso. Tapos syempre apektado din minsan yung paghinga, no? Apektado pati yung mga ibang bahagi, no? Ibig sa digestive system may epekto 'yan. May epekto rin 'yan sa ating utak, no? Sa brain. And syempre apektado na yung ating nervous system. Kaya minsan may mga pasyente tayo, "Dok, namamanhid po yung aking katawan, mga kamay." Dulot yan ng mga hormonal imbalance. Okay. So, going back to goiter po, no? Yung sabi niyo medyo lumalaki yung kanilang Thyroid gland. yung thyroid gland. At minsan halata, nakikita mo, ano? Ano po ang dahilan nito? Is this something that you're born with? Tama yan, Ninya. Merong mga iba kasi hereditary ang pinanggalingan. Iba naman autoimmune, iba naman exposure to radiation, no? And iba dulot ng gamot tulad ng mga amiodarone, lithium, no? So, maraming pwedeng panggalingan itong paglaki ng ating thyroid gland upang ito ay tawaging goiter o bosyo. Ngayon, itong goiter bosyo, maaari itong maging benign or malignant, no? Okay. So, iba pang usapan yan. Kapag gusto nating malaman kung benign o malignant, kailangan natin magpagawa ng biopsy, no? So, kumukuha kami ng bahagi ng bukol na yon, binabiopsy namin, at kung ito ay benign, syempre, tinatanggal lang natin yung parte na may problema, pero kung ito po ay malignant, nako, kailangan po namin tanggalin yung parte na may problema, pati yung kahit normal pa yung kabilang parte, no? Kasi malaki ang tsansa na maapektuhan din ito. Meron tayong 4 na uri ng cancer sa goiter. Ang pinaka most common dito, almost 80% ay yung papillary thyroid carcinoma. Okay. No? Ito ay sinusundan ng follicular thyroid carcinoma. Mga 15% yan. And then, naglalaban yung medullary thyroid carcinoma and anaplastic thyroid carcinoma sa mga huling puntos. No? Ang anaplastic, yan ang pinakadelikado. Kapag nalaman mo within 6 months, ay talaga namang napaka-peligroso. Alright. So, marami ho ba ngayon ang nagkaka-thyroid cancer? Ngayon, niya madami, no? Kaya nga sa ating mga outpatient department ay lagi namang puno ang ating mga pasilidad, no? Lalo din sa mga government hospitals natin. Alam mo, dahil dyan, nagtayo na tayo ng tinatawag na cancer center, lalo din sa East Avenue Medical Center, para masuportahan natin ang mga pasyente nating may head and neck cancer. No, actually hindi lang hindi lang thyroid. Oo. So lahat-lahat 'yan, maaring nasopharyngeal carcinoma, yan thyroid cancer, mga temporal cancer, no, temporal bone, basta anything nandito sa may head and neck area. Na isa 'yan sa mga siguro mga nasa mga 3rd and 5th yung number of cases natin Sa buong sa buong cancer sa iba't ibang klase ng cancer. Kasi una, lung cancer, I think is number 1. Meron din mga breast cancer. Breast cancer, yes, cervical prostata cancer. sa lalaki. No? So kapag pinagsama-sama Nasa top 5 itong head and neck cancers. Oo. Lalo na ngayon, di ba, kaya nga pinagbabawal natin ang mga paninigarilyo o pag-inom ng alak. Kasi ito ay talagang napatunayan na nag-i-increase ng risk para magkaroon ng cancer ang isang pasyente. Alright. Dito po sa na-mention nyo na most common type of cancer, kumusta naman po ang survival rate dito? Oo. Kapag papillary cancer, ito yung most common. Nasabi ko kanina, 80%. Maganda yung 5-year survival rate nito. No? So, ang mahalaga lang, masuri itong mabuti. Paano? Sabi ko, kailangan ng biopsy, no? Ultrasound or CT scan, depende kung gaano kalaki yung cancer. And syempre, kailangan matanggal ito kagad through total thyroidectomy. Maliban dito, kung cancer ito, may mga kulani kasi na naglalaki yan dyan, kailangan din namin linisin yung kulani na yun. Kung hindi, mataas ang tsansa na maaring bumalik ito. Ngayon,
habang kumukonti, no, 80%, papillary, medullary, papillary, follicular, medullary, anaplastic. Sabi ko kanina, mas delikado yung anaplastic kasi mas kaunti yung nagsusurvive kapag ito ay na-diagnose with anaplastic thyroid carcinoma. Kahit na stage 1 or early stages? Mabilis. Usually kagad magiging stage 3, stage 4 yan. Kaya mahirap nang habulin. Buti na lang ito yung pinaka-rare, pinaka-rare. Correct. Basta yung 80% na sinasabi nyo, the survival rate is good. Good survival rate basta nabantayan at nabigyan ng tamang lunas. At naagapan agad. Naagapan. Siyempre, of course, the earlier, the better. Ano? So, when you take out the entire thyroid po, okay lang pala. So, ang tao ay pwedeng mabuhay na walang thyroid gland. Tama, niya. Pwede mabuhay ang tao na walang thyroid gland. Ngunit, saan siya kukuha ng hormone? Kaya ito ngayon dahilan kung kaya't kailangan ng ating pasyente uminom ng exogenous thyroid hormone. Ito yung mga gamot na araw-araw niya na for life na to, no? Lifetime niya iinumin para masustain lang yung hormonal requirements ng katawan ng tao. Ayan. Alright. Very extensive yung ating galing nyo mag-explain, Doc Louie. Now, let's go to the general questions. Ano? So, ang isa sa mga katanungan ng ating mga kababayan, ang thyroid diseases ba ay maaaring konektado sa diabetes? May mga research ngayon na konektado ang diabetes sa thyroid problems, no? Kapag kabuuan, no? So kapag ikaw ay hyperthyroid, bumababa yung insulin levels mo. Okay. No? So ito yung nagre-regulate kasi ng sugar, ng blood sugar. So kapag hyperthyroid ka, mababa insulin level mo, magiging mataas yung blood sugar mo. Magiging diabetes, di ba? Tataas, yung glucose level, yung sugar. So, diabetes. Ngayon, kapag naman mababa, tataas yung insulin level mo, ubusin niya yung blood sugar mo, bababa naman yung blood sugar mo. So, yun yung mga direct correlation, kumbaga, proportional. No? Kapag hyperthyroid ka, hyper din yung glucose level mo, blood sugar. So usually yung hyper ang maaaring konektado sa diabetes, Yes, hindi hypothyroidism. Now let's talk about treatment. Kasi treatment options for the different kinds of thyroid disorders. Okay. Well, treatment options, kapag siyempre yung hormonal ang problem natin, kailangan makorek natin to. May mga gamot tayong pinapainom para diyan, mga thyroid hormone replacement therapy. No? So, kailangan nating ibigay sa pasyente yan. No? Punta sila sa doktor para maresetahan sila ng tama. No? Baka mamaya kasi mag-mention ako dito, bilhin na nila. Ngayon, kapag naman mga bukol, o mga goiter nga, bosyo, no? Kailangan itong masuring mabuti. No? At kapag ito ay maliit lamang, pwede naman itong i-observe. No? Huwag na natin itong galawin. At tignan, meron tayong mga parang monthly or quarterly check-up, no? Para malaman natin kung nag-e-expand itong bukol na to, lumalaki. Kung hindi naman, pwedeng pabayaan. Pero kapag talaga namang meron ng, kumbaga, kitang-kita and apektado na yung, kumbaga, yung aesthetic ng isang tao. Yun lang naman yung mga Pilipino, mahilig dyan sa, kapag wala nararamdaman, hindi yan pupunta sa doktor. Pero kapag talang kita na, dyan pa lang yung magpapasuri, no? So, ang nangyayari, kailangan tanggalin yung bukol na yon at tawag doon is thyroidectomy. That's under general anesthesia. Hindi yung pwedeng local. Ngayon, kapag naman cancer, maliban sa pagtanggal, kailangan ng pasyente mag-undergo ng nuclear radiation therapy. No? Kasi iniiwasan natin ang recurrence nito. Talagang mas mahigpit yung pagbabantay natin, pag-monitor natin kapag thyroid cancer ang pinag-uusapan. So siguro pinang panghuli, what's your advice po sa mga kababayan natin? I guess since everybody could be prone, minsan kahit wala kang, sabi nyo, usually with family history, but also some people, yung cancer, lalo na kahit walang family history. Tama yan, Inya. No? Kasi mga kaso natin ngayon, magugulat ka na lang, bigla na lang may tutubong bukol. No? Wala kang any risk at all. So kapag kayo po ay may nakapa na bukol, na salat, no? Sa inyong bahagi ng leeg, lalo din sa anterior portion, mga kulani, mga maliliit na kulani na naglalakihan, ay wag po kayong mag-atubili, no? Na magpa-check up sa mga ENT head and neck specialist, lalo na yung mga kasapi ng Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery.
kami po ay handang gumabay sa inyo para mabigyan kayo ng tamang lunas. Thank you so much, Doc Louie. Mamaya naman, learn how to stay active and fit during pregnancy. Dito lang sa programang numero 1, ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home.